Yo, what's up? Good morning. Kevin po from Hegdes. Tara, pag-usapan natin. Ngayon, sino ba talaga may kasalanan kapag nadi-delay yung isang construction project? Contractor ba? Engineer? Homeowner? O baka naman talaga wala sa kanila? So tara, pag-usapan natin. Ngayon, kung homeowner ka, natural lang na ma-frustrate ka. Araw-araw mo tinitignan ng progress, excited ka na makalipat. Minsan, nakaredy na nga yung ating mga gamit Nag-rent pa tayo or nagbabayad pa tayo ng renta habang hinihintay naman natin matapos yung bahay na pinapagawa natin. Kaya bawat araw ng delay, parang dagdag din sa bigat ng paghihintay ng isang homeowner. At valid naman yung nararamdaman mo. Pero, kung contractor ka naman, hindi rin ganun kasimple ang sitwasyon. Minsan may bagyo, may permit na hindi pa lumalabas, may materials na delay and deliver, may mga request na dagdag sa project o ito yung mga additional works natin, may mga approval na kailangan hintayin at minsan, may mga worker na biglang hindi papasok. Hindi naman gustong maging delay ang project dahil habang tumatagal ang trabaho, mas lumalaki rin ang gastos at responsibilidad ng isang contractor. Kaya ito yung pinaka-common ground. Kaya siguro, ang tanong ay hindi agad sino ang may kasalanan. Mas magandang itanong muna, ano ba talaga ang dahilan ng delays? Dahil may mga delay na pwedeng iwasan at may mga delay naman na kahit anong galing ng contractor, hindi pa rin kayang kontrolin sa construction. Hindi lahat ng delay pare-pareho ng kwento. Kaya gusto ko marinig ang magkakaibang panig. Kung homeowner ka, ano ang delay na kaya mong maintindihan? At kung contractor ka, ano ang delay na gusto mong maintindihan ng client? Ngayon, i-comment mo yung opinion mo kung contractor ka o homeowner ka. Baka sa usaping ito, mas marami pa tayong matutunan sa isa't isa. Ako si Kevin ng Hegdes at hindi ako nandito para makahanap ng kakampi. Naghahanap tayo ng common ground na pag-uusapan natin. Ciao!